balcony namin. Today is Friday. Ayan, yung nilabhan ko, nandito pa. Tapos, kikita nyo to. Dito ako nag-edit, nagtatambay. Yung laki ng tiyan ko. Kaya, kagabi, dito kasi ako nagtambay. Sobrang lamig. Kasi kaya nilagyan ko ng, bubong. Binubungan ko siya. Diba? So, in today's video guys, hindi natin alam kung anong mangyayari today. So, ang ganap natin kanang umaga, gumising ako ng mga 6. And, nag-exercise ako kuno ng 1 oras kalahati. Mga 2 oras siguro yun. So, ayan. Tingnan nyo. Ayan. Ayan ang aking sinasabi. Dito ako nag-i-edit. Ayan. Dinala ko na lahat ng mga charger, cheche-bureche, dyan yan siya. Ano ba to? Ano pala ipit. So, magsasampay ako ngayon. Sa gabi, tulugan, tambayan. Sa umaga, sampayan. Ganon. Tulog pa yung asawa ko. So, kunin ko muna yung laban ko, guys, ha. Mamaya, tatawag ako sa Pilipinas. Kumustahin ko rin yung parents ko doon sa Pilipinas. Dami kong nilaban, ha. Isang kalamak-mak. Kalabahan. Minsan, dito ako nag-i-emote. Dito ako kinakausap yung sarili. Basta dito sa balcony na to. Marami kaming dito, memories ng sarili ko. Tapusin ko lang muna yung aking pagsasampay. Ayan, tulog pa. So, okay na. Nakapagsampay na ako, guys. Tulog pa rin yung biyanan ko, tulog pa din yung asawa ko. So, ako naman, mag-iisip ako kung anong lulutuin ko for the breakfast. Ay, naku, Diyos ko. So, mamaya, tatawag ako sa Pilipinas. Naku, pag sa Pilipinas talaga, yung pamangkin ko nagpapabili sa akin ng mga gagamitin niya sa boarding house. Yung mga bed foam. Kasi lumipat na kasi siya ng boarding house. So, kailangan niya ng Durabox, ng Gutsun, or yung bed foam, yun. Para maging komportable siya. Ngayon guys, nagpa-plan ako na bumili sa kanya ng reloader. Yung magpa-load ba? Para at least, di ba, meron siyang income. Kasi ako before, naalala ko before, nung ako nag-aral ng college, diskarte ko talaga sa buhay dati, guys. Alam nyo ba, naglalabada ako, nagle-lettering ako ng mga projects ng mga classmates ko. Tapos, ang ginagawa nila, sa paglalabada ko, binibigyan nila ako ng 200, 100. Malaking pera na yun nung time na yun. So, pambili ko na yun ng mga ulam. Kasi magkano lang naman ang noodles noon, 250. 5 pesos. So, di ba makakarami na ako noon. Tapos sardinas. Magkano sardinas dati? 7, 8, 10. Mga ganun-ganun lang before. Nung nag-aaral ako ng college. So, yung may ako noon may ka-board mate ako noon na bakla. Tapos ako yung naglalabada sa kanya. Yan. Tuwing Sabado. Ako naglalabada ng mga uniform niya. Mga ganyan. Di ba? Tapos ibang classmates ko, nagpapa-lettering, nagpapa-design ng mga project cover, yun. Malaking tulong na yung kahit merienda lang binibigyan nila sa akin. Ganyan. Tapos, yun. And, yung iba naman, may mga ibang classmates ako noon, nagpapagawa sila ng short stories, bibigyan sila ng topic, ganyan. Ginagrab ko lahat yun, guys, kasi gusto kong talaga makapag-aral noon. Kasi na-realize ko ngayon ganito pala, pero okay lang kasi alam nyo, minsan sa buhay talaga natin, may mga decision talaga tayo na alam nyo yun, yung na alam natin na tama, pero pagdating ng panahon pala, pagsisisihan mo mga ganun ba? Kaya ako hindi ko lang pinagsisihan yung mga decision ko sa buhay. Medyo may regret lang ng konti, pero move on na ako dun, guys. Ngayon naman, lagi kong itinuturo sa mga pamangkin ko na sana, kasi wala pa naman akong anak, so mga pamangkin muna. So, sana sila makapagtapos ng pag-aaral, wag nilang i-grab yung tawag nito. Dahil nga, di ba, pag mga kabataan pa, mga teenagers pa, marami talaga yung mga temptations. Andyan na yung dahil malakas ka, wala ka nararamdaman, ganyan.
nagagawa nila lahat yung gusto nila. Minsan yung iba nagre-rebelde, mga ganun. Yun ang ayaw na ayaw ko, yung babastusin nila yung mga magulang nila, mga ganun, yung magtamad-tamaran. Alam mo yun? Kasi ang mga teenager ngayon, super duper explorer na sila ngayon eh. Nag-explore na sila sa mga bagay-bagay. Kaya, like sinasabi sa kanila na, ano ba, mag-aral na mabuti, yan, igalang mga magulang ninyo, kasi darating yung time, pag kayo naging magulang, ganyan. Yan yung mga ganun ba, mga advice na alam ko na pinagdaanan ko na mali pala yung mga ganung bagay. So, sana mag-sink in sa mga utak nila na kung ano man yung sinabi ko sa kanila. So, yun. So, anyway, nag-reflash. Nag-flashback ako sa buhay. So, titignan ko anong magiging almusal namin mamaya. Tulog pa naman sila. Mamaya na kami mag-almusal. Normally kasi nag-almusal dito mga 11, 12, ganun. Eh, syempre walang pasok si Inday. So, anong gagawin? Sa bahay. Guys, update tayo. Oras na. Mag-alas 3 na, guys. Natulog ako yan, no? Kagigising ko lang. Pero kanina, nung pumunta akong bumili ng tinapay kanina, bali pagdating ko, nag-prepare na ako ng breakfast. So, hindi na ako nakapag-vlog. Gawa ng, nabisi ako konti. Pagkatapos, ngayon, bangon-bangon na si Inday. Kasi sabi ng asawa ko bago siya umalis, pumunta siya sa bursa. Magre-report yata siya sa trabaho. And then, tawag nito, magre-report sa trabaho, tapos pupunta pa siya sa hospital. Yun ang sabi niya sa akin kanina. So, nagtataka ako kung bakit hindi alam ng biyanan ko kung saan pumunta yung anak niya. Eh, lagi-lagi naman nagpapaalam yun. Sa akin pa talaga tatanungin. Eh, ano pa bang ko sa kanya? Eh, natutulog ako. So, yun. Sabi ko sa kanya, di tawagan mo. Ayaw din naman niya tawagan. Ay, guys, ihi lang muna ako, guys, no? Kasi mamaya magtitingin ako or maghanap ako kung ano kung i-prepare ko para mamaya. Pero gabi naman daw sila darating. Actually, may ano naman, may pagkain naman kami dito. Ano, may niluto naman ako dito. Di ko alam kung dito ba sila magdi-dinner. May niluto ko kahapon, tsaka yung soup. Meron pa naman yung soup. Yan. And, tignan ko mamaya. Wala pa naman yung asawa ko. Magpapabili pala ako ng ng mga nuts. Kasi usually kasi, pag ganyan, gabi na sila, hindi sila kumain dito. Ang prepare ko lang talaga is tea and nuts and other sweets. Kung ano yung sweets na meron. Yun talaga ang ginagawa ko. Pero sa akin kasi hindi ko alam kung anong gagawin. Kagigising ko lang, guys. Ay, wendang pa ako, guys. Wait lang. Sarap talaga ng tulog ko, promise. Ewan ko ba? Napasarap ako ng tulog. Okay? So, tinawagan ko na yung asawa ko, guys. And nagpabili ako sa kanya ng chicken. Kasi magluluto ako. Baka dumating sila dito is dinner na. Kaya magluto ako ng Turkish pilaw. And lulutuin ko yung chicken mamaya pagdating ng asawa ko. Yun ang handa. And then magawa ko ng yung normal salad nila dito, yung salata pala. Yung vegetable salad, ganoon na lang gawin ko. Yan. So, antayin na lang natin dumating yung isa ko para makapag pero magluluto na ako ng rice, guys, para mamaya yung chicken na lang. Para naka-ready na. Pagdating nila, meron na tayong foods for them. And then, magkata lang ako ng fruits mamaya. Meron pa naman ako watermelon dyan. Kaya, mabilis lang. Babad ko muna saglit tong ating rice para mabilis siyang maluto. Kung sino pa yung darating. Actually, kung hindi yan na hospital yung asawa ko, ano yan siya dapat, kami ang pupunta doon. Yun talaga yung usapan namin noon. Kaso nga lang, na hospital siya, diba? So, sila na yung bibisita. Mag-vacuum lang ako ng konti. Maglipit ako ng konti para hindi naman halatang hindi ako naglilinis ng bahay, no? So, ayan. Kaupo ko lang. Nalagay ko na sa oven yung aking chicken. At saka yung rice okay na. Yung salata okay na rin. Nandun sila sa labas eh. Hindi ko pwede mag-video sa kanila. Hayaan na lang natin. Mamaya kakain kayo mamaya. Siguro picture na papakita ko sa inyo, guys. If ever. Naunang dumating yung bisita namin kaysa sa asawa ko. Kaya medyo na late ako magluto.
Pero okay lang kasi maaga pa naman, 5. Pa 5 pa lang naman siya. So, yun. Mm-hmm. Of. Anıl sen de yiyecek misin Utku? Sen de yiyecek misin Utku? Tuz attın mı? Hayır. Yummy. Valla sen buraya gel. Ne? Sandalye alsana kendine şuradan. Yo buraya dur. Şurada var bak. Dön oraya. Burada bak bu tarafa. Hadi. Hey guys, umalis na sila. Umalis na sila guys. So, nanatid lang asawa ko doon sa baba. Grabe ang suka ng binan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Iwan ko kung nasaan yung sasakyan nila. Nandun na. So, uwi na rin sila. Iwan ko kung pupunta silang sa hill or sa seaside or hindi. Ay, Lord ko. So, that's it for today's video, everybody. Napagod ako sa kusina. Halos ilang oras ako sa kusina. From 2 o'clock, 2:30 pagising ko kanina. Dire-diretso na yun. Luto ng rice, pag-antay sa mga lulutuin, hanggang kumain hanggang ngayon. So, magsi 7 na guys. And here, rice na rin ako. Thank you everyone for watching. Bye!